Maligayang pagdating sa kwentong ito tungkol sa isang manugang na pinilit na pirmahan ang divorce papers habang nasa ospital matapos mawalan ng sanggol. Hindi nila alam na ang pirma nilang iyon ay nag-trigger ng isang bomba na nagkakahalaga ng 60 milyon at pumutok ito ng eksakto sa bisperas ng bagong taon at ginibang ganap ang buong kayamanan ng pamilya Villanueva sa aking mga paa. Bahagi 1. Ang tagpo sa bisperas ng bagong taon, Maynila, hapon ng Disyembre 31, bumabagsak ang ulan. Ang uri ng lamig sa Maynila tuwing katapusan ng taon ay hindi matutulis tulad ng sa bundok. Ito ay banayad, malagkit, umaakyat sa bawat patong ng damit at pumasok hanggang sa buto. Nakaupo ako sa tabi ng malaking bintanang kristal ng isang coffee shop sa ikalawang palapag, nakatinging diretso sa Plaza Miranda. Sa mesa, isang tasa ng Earl Grey ang nagbubuga ng mahinang usok, katabi ng makapal na folder ng mga dokumento na may pulang selyo. Inayos ko ang kwelyo ng aking krema kulay na coat at sinulyapan ang aking relo. 5:00 na ng hapon. Sa ibaba, nagmamadaling mga tao na may daladalang mga bulaklak at dekorasyon para sa bagong taon. Mga mukha nila ay nagliliwanag sa pag-asa ng pagbabalik sa tahanan. Ngunit ang mainit na larawang iyon ay biglang nasira ng isang kaguluhan sa harap ng 5 bituin na hotel sa katapat na kalye. Sa basa at makintab na aspalto, 2 pamilyar na anino ang yumuyukong nagtatago sa hangin, sina Rodel at Aling Nena Villanueva. Si Rodel ang lalaking dating asawa ko, ang lalaking dating nagmamalaki na anak siya ng isang kilalang pamilya sa Quiapo, ay ngayon ay kaawa-awa sa kanyang gumurugang suit na basa sa ulan. Sinisikap niyang ipaliwanag ang isang bagay sa 2 malalaking security guard ng hotel. Ang mga kamay niya ay nagwawagayway ng walang ayos. Si Aling Nena naman ang kakilakilabot na biyenana kong dating, parang naglulusob ng apoy, ay nakatayo sa likod ng kanyang anak. Ang kanyang maingat na pinag-aayos na buhok ay kumukupit sa kanyang noo. Ang mga kamay ay mahigpit na yakap ang isang lumang branded na bag. Uminom ako ng tsaa. Ang mapait na lasa sa dulo ng dila ko ay unti-unting naging matamis. Isang puliting waiter ang lumapit, yumuko at bulong na sinabi sa akin na ang aking sasakyan ay naghihintay sa likurang pintuan. Tumango ako, ngumiti ng mahinahon, at tumayo. Lumabas ako sa balkonahe para mahaplos ng malamig na hangin ang aking mukha. Mula sa ganitong anggulo, malinaw kong nakikita ang desperasyon sa kanilang mga mata. Ang mga security guard ay matigas na nagtatawid ng kamay, itinuturo ang malawak na daan. Si Rodel ay umatras, natapak sa curb at halos bumagsak ng mukha sa sahig. Si Aling Nena ay naguuray-uray, parang umiiyak at nagsusumamo. Kakaitaboy pa lang nila sa kanilang huling kanlungan, walang pera, walang tahanan, at higit sa lahat, walang mukha nang maiharap sa mga tao. Naalala ko ang sarili ko noong mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Isang umuulan din noon, ngunit mas malamig. Noon, lumakad akong palabas ng tarangkahan ng bahay ng mga Villanueva na walang dala, kundi 2 walang laman ng palad at isang pusong nagkadurog-durog. Noong sandaling iyon, si Aling Nena ay nakatayo sa mataas na hagdan, nakatingin sa akin na parang hayop na kailangang itapon. Sinabi niya, ang babaeng hindi marunong manganak, hindi marunong mag-ingat ng kayamanan, sa labas lang talaga ang tamang lugar para sa kanya. Totoo nga, paikot-ikot ang buhay. Hinawakan ko ang folder at pinagalaw ang mga daliri sa paglipas sa mga salitang nakasulat, Deed of Absolute Sale. Bagong may-ari, Aling Ligaya Chi Reyes. Bumaba ako sa hagdan. Ang takong ng aking sapatos ay tumatambol sa marble na sahig. Nang lumabas ako sa pangunahing pintuan, dumating ang makintab na itim na Mercedes. Nagmamadaling nagtakip ng payong ang driver para sa akin. Ang ilaw ng sasakyan ay sumilaw sa bangketa at tumikat ng direkta sa mukha ng mag-ina. Nagkiplit sila sa liwanag, saka natulala nang nakilala nilang ang umakyat sa kotse ay ako. Bumukas ang bibig ni Rodel at sumubok siyang lumakad patungo sa akin, ngunit nailabas na ng security. Si Aling Nena ay nakatitig sa akin
Ang mga mata niya ay halos lumabas sa ulo, halo ang pagkamangha at puot. Ibinaba ko ng kaunti ang bintana ng kotse, sapat para makita nila ang aking maingat na makeup na mukha, ang kalmado at maringal kong tingin. Hindi ako nagsalita. Hindi rin ako ngumiti ng may pagsasabuhay. Tiningnan ko lang sila ng mga matang parang mukha ng lawa sa taglagas payapa, malalim at walang alon. Ang tingin ng isang taong nakapagdaan na sa bagyo at ngayon ay nakatingin sa mga labi ng apoy. Umalis ang kotse, iniwan ang 2 anino sa malamig na ulan ng bisperas ng bagong taon. Sa loob ng aking puso, hindi dumating ang matagal ko nang inaasahang masayang paghihiganti. Sa halip ay isang mapanglaw na kalungkutan para sa mga taon ng kabataan ko na nasayang. Kalungkutan para sa tinatawag nilang pagsasama ng mag-asawa at kalungkutan para sa kalupit-lupitang paraan ng pagtrato ng tao sa kapwa-tao dahil sa pera. Ngunit ang kalungkutang iyon ay lumipas agad tulad ng isang hangin. Itinuon ko ang aking likod sa malambot na upuan ng kotse. Isang bagong buhay ang naghihintay sa akin sa unahan, isang buhay na sarili kong huhubugin at pagandahin, hindi na nakasalalay pa sa kahit sino. Bahagi 2. Ang pinagmulan bahay sa Quiapo, Maynila, katapusan ng tag-init. Mainit pa rin ang hangin pagkatapos ng mga ulan. Sa loob ng mahabang bahay sa Quiapo, ang simoy ay laging nakakainis at mabigat. Ang bahay na ito ay ipinagmamalaki ng pamilyang Villanueva, may harapang tindahan ng antik na maunlad, ngunit sa likod ay isang ganap na magkaibang mundo. Ang aking lugar ng trabaho ay nasa pinakadulong sulok ng bahay kung saan halos hindi dumating ang araw. Isang kwartong humigit kumulang 15 metro kwadrado, nabubuhuan ng amoy ng mga kemikal, clay, at lalo na ng mga herbal na pinainit. Nakasuot ako ng makapal na face mask, hawak ang maliit na brush, maingat na binibigyan ng linya ang bawat piraso ng sirang Maynilad period na plato na nasira sa 3 piraso. Ang pintuan ay bumukas at pumasok si Rodel, mukha siyang galit at amoy alak kahit tanghali pa lang. Itinapon niya ang isang itim na plastic bag sa aking mesa, ginulong ang aking desk lamp. Tapos na? Nagmamadali na ang kliyente. Maingat naman, hindi pa tumitigas ang pandikit. Magtapos ako ngayong hapon, sabihin mo sa kliyente na maghintay ng kaunti. Si Rodel ay humungit, inilabas ang yosi mula sa bulsa ng kanyang polo. Huwag kang manigarilyo rito, may kemikal dito na susunog. Lumabas ka sa bakuran. Tumingin siya sa akin ng mapait, ngunit lumabas pa rin, nagmumura habang lumalayo. Ganoon si Rodel sa labas, mahinhin at marunong magsalita tungkol sa sining at antik, ngunit sa bahay, magaspang at walang modo. Ang lahat ng mga antik na inayos ng mahiwaga ay dumaan sa aking mga kamay. Siya ay ang nagbebenta, ang nagmamalaki, ang naghahanap ng buyer. Bumuntong hininga ako. Tinanggal ang face mask, pinunasan ang noo. Matagal na akong nahihirapan, hindi na masarap ang pagkain. Laging pagod. Nang umakyat ako, nakita ko si Aling Nena na nagbibilang ng pera sa sala. Naka-reading glasses siya. Ang mga daliri ay nagbibilang ng mga berdeng piso. Inay, si Aling Nena ay hindi tumingin. Inay, hindi masama ang pakiramdam ko ngayon. Pwede ba akong humingi ng 500 piso para bumili ng gamot at magpakita sa doktor? Tumigil si Aling Nena. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin sa ibabaw ng kanyang salamin. Matalas ang tingin, parang kutsilyo. Binabasa ako mula ulo hanggang paa. Ano? Humihingi ng pera? Nagsasabing nahihilo ka? Opo, ilang araw na po akong ganito. Natawa si Aling Nena nang mapang-asar, itinapon ang piso sa mesa. Gaga, parang ikaw ay prinsesa. Kaunting trabaho lang, reklamo na agad. Pinapakain ka ng bahay na ito, tinatamnan ka ng damit, ginagamit mo ang kuryente at tubig at heto, humihingi ka ng pera agad. Pero yung plato na natapos ko, sinabi ni Rodel na nabenta ng 200,000 po, kaunting 500 lang po ang hinihingi ko. Tinampal ni Aling Nena ang kamay sa mesa, ang tinig niya ay umangal. Oh, itong batang ito, nag-aasikaso ka ng aking pera? Yung 200,000 ay dahil sa networking ni Rodel. Dahil sa mga koneksyon niya
Ano ang halaga ng pag-uupak mo at pag-aaral? Walang dalang dote, walang propesyon pinalaki kita ng bahay na ito. Suwerte mo pa iyan, 77 henerasyong kapalaran ng pamilya mo iyan. Narinig mo? Paborito mo pa ring humihingi. Ang bawat salita niya ay parang karayom sa aking pagpapahalaga sa sarili. Ako ang pangunahing restorer ng bahay na ito. Kung wala ako, ang mga sirang antik ay basura lang. Ngunit sa kanilang mga mata, ako ay isang libreng katulong, isang makina na kumikita na may buhay. Pumasok si Rodel mula sa bakuran, nakita ang pananahimik at nagtanong, ano nangyari? Humihingi ng pasahod ang iyong asawa, sinasabi niyang pinagsamantalahan ko siya. Bakit ka nang gagalit ngayon? Humingi lang ako ng pera para sa doktor. Magpatingin? Gawa-gawa lang iyan. Tapusin mo ang plato at tawagin mo na ang kliyente. Mamaya gabi nagbebenta ako. Umalis si Rodel, hindi man lang nagmalasakit kung buhay o patay ako. Nagtapon si Aling Nena ng 500 piso sa sahig sa harap ng aking paa. Heto na, kuhanin mo na, nang hindi mo na kami paabalain. Tumingala ako sa baryang nakatupa sa lumang tile ng sahig. Pumatak ang luha ko. Yumuko ako at kinuha ang piso. Hindi dahil sa kasakiman kundi dahil kailangan ko ito. Kailangan kong mabuhay at higit sa lahat, unti-unti kong nararamdaman na ang aking pagtitiis ay nagpapakain sa mga demonyo sa loob ng bahay na ito. Bahagi 3. Ang pagpupulong sa cafe ng Ermita. Bago ang eksena sa hotel, noong umaga ng parehong araw, mayroon akong mahalagang lakad. Pumili ako ng isang maliliit na kafe na nakaitago sa isang makitid na eskinita sa Ermita, tahimik, malayo sa kalahatian ng ingay ng pagtatapos ng taon. Naghihintay na roon si Mang Cesar. Isang lalaking humigit kumulang 60 taong gulang, payat ngunit matatag ang katawan, maliwanag ang mga mata sa likod ng gold-rimmed na salamin. Siya ay isang alamat sa mundo ng antik sa Maynila, isang taong kinakatakutan at iginagalang ng lahat ng gustong pumasok sa negosyong ito. At siya ang guro ko na pinakaiginagalang. Nang pumasok ako, bahagya siyang yumuko ng ulo at nagbuhos ng mainit na tasa ng jasmine tea para sa akin. Tama ang oras mo. Kumusta, Chi? Mang Cesar, kumusta na po ang sitwasyon? Uminom siya ng kaunti. At ang sulok ng kanyang bibig ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti. Ang isda ay nasa chopping board na. Ngayong umaga, iblinok ng bangko ang account ni Aling Nena ayon sa utos ng korte. Yung 20 milyong piso na deposito na ibinahagi namin sa kanila kalahati ay na-withdraw na ni Aling Nena para bayaran ang mga utang ni Rodel at bumili ng mga bagay para sa pagmamalaki. Wala na silang kakayahang ibalik ito. Tumango ako at isang pagkasiyahan ang kumalat sa aking dibdib. Nakipag-ugnayan ba sila sa inyo? Oo naman. Si Rodel ay nag-text sa assistant ko nang mapaso ang linya buong gabi. Si Aling Nena ay pumunta sa aming opisina ngayong umaga na umiiyak, nagmamakaawa na makipagkita sa akin, ngunit pinaalis ko sila. Sinabi ko sa kanila, kontrata ang kontrata, kung lalabag, kailangang magbayad ng multa. Kung walang pera, kukuhanin ang ari-arian. Iniabot sa akin ni Mang Cesar ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ito ang legal na papeles para sa foreclosure. Ang bahay sa Quiapo at ang antique shop ay nai-mortgage na para matiyak ang kontrata ng pagbibili ng baso ng biyol na asul na bulaklak. Lumabag sila sa kondisyon tungkol sa restoration staff, ibig sabihin, seryosong paglabag sa kontrata. Alam mo ba ang ibig sabihin yon? Ibig sabihin, mawalan sila ng lahat. Ang biyol na asul na bulaklak ang susi ng lahat, isang maingat na bitag na inilatag ko at ni Mang Cesar para sa pamilya Villanueva. Isang baso na sinasabing galing sa panahon ng mga Kastila na may napakalaking halaga ang kanilang huling pag-asa sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang obra ng panggagaya na tapos ng aking sariling mga kamay, 3 taon na ang nakalipas. Sa mga gabing nagpupuyat sa workshop ng gawa, gumamit ako ng espesyal na clay na halo ng kaunting buto ng hayop para makuha ang espesyal na transparency at ningning. Ang asul na glaze ay ginawa ko ayon sa lihim na formula na iniwan ng aking ninuno, ngunit sadyang nagdagdag ako ng isang uri ng mahinang acid. Ang acid na ito
ay mananatiling tahimik sa ilalim ng glaze, ngunit kapag nalantad sa hangin at mataas na kahalumigmigan ng Maynila sa loob ng sapat na panahon, magti-trigger ito ng proseso ng pagkasira mula sa loob. Sa ika-50 araw, ang baso ay mag-iiyak-iyak ng kusa parang may tumampal kahit walang panlabas na puwersa. Tiningnan ako ni Mang Cesar, may pagmamalasakit at pagtataka. Chi, sigurado ka ba na gustong ituloy hanggang sa katapusan? Kahit papaano, pamilya mo pa rin sila. Inilapag ko ang tasa ng tsaa sa mesa, isang tuyo at matigas na tunog. Pamilya? Mang Cesar, alam ninyo kung ano ang ginawa nila sa akin. Kung hindi para sa tulong ng matandang tagapag-alaga na tinawag ang ambulansya, malamig na akong patay sa sahig. Hindi lang nila pinatay ang sanggol ko, sa sinapupunan, pinatay pa nila ang mabuting bahagi ng akin. Huminga ako ng malalim para mapigilan ang bumabangon na galit. Nasaan ang baso ngayon? Nakalagay sa kanilang espesyal na kabinet. Iniingatan nila ito tulad ng isang pamana, ngunit hindi nila alam na ang pamana na iyon ay malapit ng mabasag. Tamang-tama, patuloy ni Mang Cesar. Ang Disyembre 31 ay ang huling araw ng pagpapadala. Kailangan nila ng iyong lagda para kumpirmahin ang kondisyon ng baso bago nila matanggap ang natitira pang 40 milyong piso. Kung wala ang iyong pirma, mawawala ang kanilang deposito, mapaparmulta sila at mawawala ang kanilang bahay. Gayun din, naghahanap nila sa iyo ng desperado. Ano ang plano mo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga dahon ng puno ay umaalon sa hangin. Lalabas ako ngunit ang presyo ng aking lagda ay hindi mura. Gusto kong ibalik ang lahat ng sa akin at ang lahat ng utang nila sa akin. Tiningnan ako ni Mang Cesar ng matagal, saka tinampal ang mesa ng kanyang palad. Sige, susuportahan kita hanggang sa katapusan. Sa laruan itong ito, ikaw ang reyna at ako ay ang taong nag-aayos lang ng chessboard. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng dugo ng pamilyang Reyes. Ngumiti ako isang malamig ngunit determinadong ngiti. Pamilya Villanueva, hintayin ninyo. Bahagi 4. Ang gabi ng trahedya. Ang alaala ng gabing iyon ay laging bumabalik sa aking mga bangungot malinaw at masakit. Isang gabing tag-ulan ng Nobyembre, ang amihan ay dumating ng marahas, umaatungal sa mga puwang ng bintana at gumagawa ng nakakatakutang ingay. Isang matandang lalaki na nagpakilalang may-ari ng isang real estate company ay dinala ni Rodel sa bahay. Umupo sila sa sala, uminom ng Jack Daniels at nag-usap tungkol sa feng shui at halaga ng antique. Habang ako ay abala sa kusina, narinig ko ang boses ni Rodel. Huwag kayong mag-alala, ito ay isang tunay na bason na gawa sa panahon ng Maynilad. 2 lang ito sa buong Pilipinas. Isa ay nasa museo, ang isa ay dito. Nag-alab ang aking puso. Alam ko kung anong baso ang tinutukoy niya, isang gawa kong peke 2 buwan na ang nakalipas na para sa isang tiangge na dealer. Ngunit may maliit na depekto ang glaze kaya itinago ni Rodel bilang dekorasyon. Paano niya nagawang ilabas ito para ibenta sa VIP na kliyente bilang tunay? Nagmamadaling pinunasan ang aking mga kamay at tumakbo sa sala. Rodel, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Ano? Nakikipag-usap ako. Umalis ka. Kailangan kong makausap ka, mahalaga. Tiningnan ako ng kliyente nang may pag-aalala. Humakot si Rodel at hinila ako sa hagdan ng kahoy. Bumukas ang kanyang mga mata. Baliw ka ba? Pinipigilan mo ako? Hindi mo maaaring ibenta ang bason na iyon. Peke iyon ginawa ko. Ang pagbebenta ng malaking halagang peking antique ay krimen. Tumahimik ka. Nagngalit si Rodel. Natanggap ko na ang 500,000 piso na deposito. Kailangan ko ng pera para bayaran ang aking mga utang. Kung magsasalita ka, patatay kita. Hindi pwede ibalik ang pera sa kliyente. Hinawakan ko ang braso niya, determinado. Sumabog ang galit ni Rodel, siya ay nagmamalaki at desperado sa kanyang mga utang. Para sa kanya, ako ay isang hadlang sa kanyang survival. Bitawan mo ako. Pinalo niya ako ng malakas sa mukha. Ang suntok ay nagpadilim sa aking paningin, na niig ang tenga ko. Ikaw pinalo mo ako? Hindi lang palo ang gagawin ko. Kung magsasalita ka, patay ka.
Sumubok pa rin akong lumakad patungo sa sala para sabihin ang katotohanan sa kliyente. Nagwawala si Rodel, hinawakan ang aking buhok, hinila pabalik. Sa gitna ng away sa gilid ng hagdan, tinulak niya ako ng malakas. Umalis ka sa aking paningin. Bumagsak ang aking katawan, kumukuha ng hawak, ngunit wala akong mahawakan. Tumalon-talon akong pababa ng matandang kahoy na hagdan. Bumagsak sa malamig na tile ng unang palapag. Isang nakasaklot na sakit ang dumaan sa aking likod at nagtipon sa aking tiyan. Nagsinungaling ako sa sahig, hindi makakilos. Isang mainit na likido ang dumadaloy sa aking pagitan ng binti nagtatago sa aking palda. Dugo. Sa tuktok ng hagdan, natumba si Rodel, tumingnan niya ako. Namutla ang mukha, ngunit saka dumating ang boses ng kliyente mula sa sala. Lumingon siya sa akin pagkatapos sa sala at may pinili siyang lupit sa kanyang mga mata. Binaliktad niya ang kanyang jacket, umalis patungo sa kliyente at iniwan akong nag-iisa sa ginaw ng dugo. Saklolo ang aking sanggol. Mahinang bulong ko, luha ang lumalabas. Ang matandang katuwang sa bahay na nagtatrabaho sa kusina ang tumakas pataas, nakita niya ako at humiyaw. Ang may bahay dugo, maraming dugo, tumawag ng ambulansya. Humina ang aking kamalayan. Ang huling larawan ko ay ang kisame na umikot at ang ulan na bumubuhos sa labas, malamig at walang malasakit tulad ng puso ng mga tao sa bahay na ito. Bahagi 5. Sa ospital ang kahihinatnan. Ang amoy ng disinfectant ang nagising sa akin. Nagbukas ako ng mga mata, isang puting kwarto, tuyong lalamunan, mahinang kirot sa ilalim ng tiyan. Iniabot ko ang kamay sa aking tiyan, walang laman. Isang nakakatakutang kakulangan ang nanawagan sa akin. Nawala ang aking sanggol. 3 buwan pa lang ang bata, hindi ko pa naibigay ang pangalan, hindi ko pa nakita ang hitsura. Bumukas ang pintuan. Umaasa akong si Rodel o kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mukha, ngunit si Aling Nena ang pumasok. Nakasuot siya ng elegante, hawak ang Hermes bag, ngunit ang kanyang mukha ay malamig na walang emosyon. Umupo siya sa tabi ng aking higaan, walang tanong tungkol sa kalusugan ko, walang salitang nag-aalay ng aliw. Inilagay niya ang isang papel sa mesa. Gising na? Gising na, pirmahan mo ito. Sinulyapan ko ang papel. Pinagkakasunduan ng diborsyo. At sa ilalim, isang sulat kamay na pahayag. Ako, Ligaya Chi Reyes, ay nagpapatunay na ang aksidente noong petsa ay dahil sa aking sariling kapabayaan, walang kinauukulan ang sinuman. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala sa aking mga mata. Inay, kakaiwala ko lang sa anak ninyo. Apo? Ngumiti ng mapang-alaw si Aling Nena. Sino ang makakaalam kung apo ko ba talaga iyon o iba pa ang ama? Hindi na iyan mahalaga. Ang mahalaga, hindi ka dapat sumali sa anumang kaso na magpapapanganib kay Rodel. Malapit na siyang magsara ng malalaking deal, hindi siya dapat masangkot sa isang usapin ng pangmamaltrato sa asawa. Iniitsa niya ako, pinabagsak niya, ako pinatay niya ang aming anak. Manahimik ka, mahinang ngunit makapangyarihang utos ni Aling Nena. Wala ka bang ebidensya? Pinabura na namin ang lahat ng camera footage sa bahay. Ngayon kung maingay ka, sino ang maniniwala? Makikita ng tao na ikaw ay karne-karne lamang ang nahulog. Itinulak niya ang divorce papers patungo sa akin. Pirmahan mo, kapag natapos, babayaran namin ang lahat ng hospital bills mo at bibigyan ka pa ng 50,000 piso para sa iyong pagpapalakas. Kung hindi, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Hindi na tatanggapin ng aming bahay ang ganitong uri ng manugang. Habang humihiyaw si Rodel sa labas, bumasag ang balita sa akin. Ang binabago niyang kasintahan, si Myra, ay buntis. Ultrasound na daw, lalaki ang bata. Si Myra ang babaeng bartender na madalas bisitahin ni Rodel. Ngayon ang bata niya ay magiging kapalit ng namatay ko. Ang sakit ay naging isang nakahihindik na kawalan. Tiningnan ko si Aling Nena, ang divorce papers, at ang bintana ng ospital kung saan ang mga puno ay nagbabagsak ng kanilang mga dahon. Sa sandaling iyon, ang lumang bersyon ko ang mahinahon, mapagtiis na Chi ay namatay kasabay ng hindi pa ipinanganak na bata. Isang apoy ng puot ay dahan-dahang nag-aalab mula sa abo, malamig, walang awa. Sige, pipirmahan ko. Sinabi ko ito nang walang luha.
Ang boses ko ay parang bakal. Nagulat si Aling Nena sa biglang pagbabago, ngunit ngumiti ng may kasiyahan. Iyan ang isang matalinong tao. Hinawakan ko ang bulpen, nanginig ang kamay ngunit matatag ang lagda. Ngunit habang hindi tumingin si Aling Nena, tahimik kong kinuha ng larawan ang pisil-pisil na pahayag gamit ang aking telepono at nire-record ang buong pag-uusap. Ibinigay ko sa kanya ang papel, ang hospital bills, at ang 50,000 ilipat sa account ko ngayon, at mula ngayon, wala na kaming kinalaman ako at ang pamilya Villanueva. Kinuha ni Aling Nena ang papel, itinaas ang kanyang baba. Huwag kang mag-alala, hindi kulang ang pera sa aming bahay. Lumabas siya ng tuwirang hindi na lumingon. Humiga ako sa unan, tinakpan ang ulo ko ng kumot. Sa dilim, kinagat ko ang aking labi hanggang dumugo para hindi lumuha. Nangako ako sa kaluluwa ng aking sanggol, patatawarin ko sila sa bawat patak ng dugo at luha, isang presyong mas mahal pa sa kanilang buhay. Bahagi 6. Ang plano. 1 linggo pagkatapos ng ospital, tumakas ako sa aking pansamantalang tirahan. Kailangan ko ng espasyo at higit sa lahat, kailangan kong makita ang taong makakatulong sa akin na baligtarin ang laro. Hapon iyon sa Luneta ang dagat ay kulay abong maalat sa malayo, alon ang nagtatampisaw sa pampang. Pinili ko ang isang cafe na nakatago sa likod ng mga puno ng palm tree sa baybay ng lawa. Umupo ako roon na may isang hot Barako coffee sa mga kamay ko, nagsisikap na makahanap ng kaunting init. Ang katawan ko ay mahina pa mula sa miscarriage at sa nakakatakutang pagbagsak, ngunit ang aking isipan ay mas malinaw kaysa kailanman. Ang kalinawan ay nagmula sa labis na sakit. 15 minuto mamaya, ang isang itim na sasakyan ay huminto sa harap ng cafe. Si Mang Cesar ang lumabas. Sinundan niya ang daan patungo sa aking mesa. Mang Cesar, kumusta po? Umupo ka. Ilang araw ka pa lang mula sa ospital. Bakit nagmamadali ka na? Wala na akong panahon para magpahinga pa, Mang Cesar. Malinaw ang aking boses, kahit malas ang tunog. Kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. At kapalit, tulungan kita na mabawi ang iyong pera at honor mula sa maraming taon na ang nakalipas mula sa mga Villanueva. Tiningnan niya ako nang matalim sa ibabaw ng kanyang salamin. Alam mo ang tungkol sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas, ginaya ng biyenan ng inyong tatay ang isang Kastila panahong baso at ibinenta sa inyo sa presyo ng 14 na karet na ginto. Napatawa kayo ng lahat sa industriya na wala ang inyong reputasyon at pera. Hinihintay ninyo ang pagkakataon para mabigyan ng leksyon ang pamilya Villanueva, tama po ba? Nanatiling tahimik si Mang Cesar ng sandali, saka nagtawa ng malakas, isang tuyong ingay sa tahimik na espasyo. Talino ng batang ito. Akala ko nag-aral ka lang ng clay at ceramics. Oo, galit ako sa pamilya Villanueva hanggang sa buto. Ngunit ngayon patay na ang matandang Villanueva, naiwan na lang si Aling Nena at si Rodel. Bakit pa ako makikialam? Malapit na sila, ngunit hindi pa patay. Gusto ko na mawalan sila ng lahat, marinig nila ang maging traidor, matanggal sa labas ng bahay tulad ng mga aso. Nagsimulang magpaliwanag ako ng aking plano. Nagsalita ako tungkol sa biyol na asul na bulaklak, isang baso na lihim kong gawa 3 taon na ang nakalipas. Nagtago ito sa stockroom ng mga basura ng pamilya, sa ilalim ng alikabok ng oras, naghihintay ng araw na ilalabas sa liwanag. Kaya ko itong gawing pamana ng bansa sa kanilang mga mata, at alam ko rin kung paano ito gawing durog na lupa sa pinakakritikal na sandali. Dinidinig ni Mang Cesar ng mabuti, ang mga mata niya sa likod ng salamin ay kumikinang. Ibig mong sabihin, mag-ilalagay ka ng bitag sa iyong sariling obra? Oo. Gagamit ako ng delayed damage glaze technique. Hahaluin ko sa glaze ang isang ultramahinang organic acid na gawa mula sa pinakuluang dagta ng isang uri ng halaman. Kapag tapos na ang pagsusunog, mananatili itong tahimik sa ilalim ng makintab na glaze. Ngunit kapag nalantad sa hangin at patuloy na liwanag ng higit sa 1 buwan, ang acid ay uubos sa glaze structure mula sa loob, gagawa ng mga bitak na kumakalat. Sa 50 araw, ang baso ay magkadurog-durog ng kusa kahit walang panlabas na puwersa. Nanginig si Mang Cesar.
Tiningnan niya ako tulad ng pagtingin sa isang kakaibang nilalang. Natutunan mo itong saan? Sa diary ng aming lola. Tinawag niya ito na luha ng gawa. Ang gawa ay nakakaramdam din ng sakit, Mang Cesar. Nag-isip ng matagal si Mang Cesar. Ang panganib ay totoo ngunit ang gantimpala ng pagkuha ng ari-arian ng pamilya Villanueva ay napakalaki. Higit sa lahat, nakita niya sa aking mga mata ang isang apoy ng galit na nagdadagang, lalaro tayo sa laruan na ito. Magpapadala ako ng tao para direktang makipag-usap kay Rodel. Ngunit kailangan mong siguruhing isang bagay, kailangan mong bumalik sa bahay na iyon. Alam ko. Tumango ako, nilunok ang mapait na lasa sa loob. Kailangan ko pang bumalik para i-activate ang bitag. Kailangan ng sarili ko ang mga kamay para sa pagbabago ng baso, saka lang sila magtitiwala. Nagtapos ang pagpupulong nang magsimulang madilim ang langit. Umalis muna si Mang Cesar para maiwasang maging hinala. Umupo akong nag-iisa, tumingin sa itim na tubig ng lawa. Alam ko na ang landas na ito ay puno ng tinik at kahihiyan. Kailangan ko pang magkunwari na isang mapagtiis at nahuhumaling na asawa sa harap ng aking mga kaaway. Ngunit para sa namatay kong sanggol, handang-handa akong maging demonyo. Bahagi 7. Ang pagbabalik. Ang ekonomiya ay isang bagyo na dumaan sa Quiapo. Ang antique shop ng pamilya Villanueva ay tahimik, walang turista, at ang mga tunay na kolektor ay nagsimula na sa kanila dahil sa mga pandaraya ni Rodel. Ang mga utang ay kumapit na. Nag-invest si Rodel ng malaki sa stock market at sports betting. Ngayon, ang mga nagpapahiram ng pera sa mataas na interes ay nagpapadala ng mga taong may tattoo na nag-aabala sa harap ng kanilang bahay araw-araw. Si Aling Nena naman sanay sa paggastos ay halos ubos na ang cash. Wala nang mabentang antik, pati na rin. Nang nakatayo ako sa aking inuupahang kwarto at natanggap ang mensahe ni Mang Cesar. Ang tao namin ay handa na isang eleganteng taong may gold-plated na business card ang dumating sa tindahan ng Villanueva. Ito ay si Mang Ben, pinagtitiwala ang assistant ni Mang Cesar, na nagpapanggap na kinatawan ng isang internasyonal na kumpanya na naghahanap ng asyatikong antik. Nakita ko ang lahat sa pamamagitan ng isang lihim na kamera na dati kong nakakabit. Si Rodel, ang mga mata ay nagliwanag tulad ng mga headlight nang makita ang gold-plated na business card. Ito ang Villanueva Dynasty Ewer, tunay na Kastila panahon. Tanging dalawa sa buong bansa. Isa nasa museo, isa dito. Tumawa ng kaunti si Mang Ben, tumingin sa lahat ng ipinakita at umiling. Ordinaryo ang mga ito, kailangan ng boss ko ng eksklusibong piraso na priceless. Pera ay hindi problema, basta dapat tunay. Si Aling Nena, narinig ang salitang pera ay hindi problema, ay naupo ng hindi mapanatag. Ito ay ang sagradong heritage ng aming tahanan, kasalukuyang espesyal na iniingatan sa aming bodega. Nababalitaan ko na ang pamilya Villanueva ay nagtatago ng isang biyul na asul na bulaklak, isang baso na regalo sa hari noong panahon ng mga Kastila. Kung totoo ang balita, ang aming kumpanya ay handang magbayad ng 60 milyong piso. 60 milyon. Ang bilang na iyon ay parang bomba na pumutok sa sala. Nagbukas ang bibig ni Rodel, nahulog pati ang kanyang lighter. Si Aling Nena ay halos bumagsak sa upuan. Ang 60 milyon ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang at mabuhay ng maayos habang buhay. Totoong 60 milyon po? Nautal si Rodel. Cash on delivery, kung tunay ang produkto, magdedeposito kami ng 20 milyon agad. Ngunit tandaan, napakahihinhin ng aming boss. Dapat perpekto ang baso. Lumabas si Mang Ben, iniwan ang mag-ina sa pag-iinit ng pagnanasa at pag-aalala. Sapagkat alam ni Rodel at ni Aling Nena ang totoong kalagayan ng baso. Ito ang peking baso na ginawa ko, 3 taon na ang nakalipas na itinapon ni Rodel nang sabihing mukhang tanga, at pagkatapos ay nasira ng isang malaking bahagi ng bibig ng mahulog. Ngayon ito ay isang walang silbing basura lang. Nagpawis ng malaki si Rodel. Nanay, ano ang gagawin natin? Si Aling Nena ay lumunok ng maraming beses, pinananatili ang kalmado. Kailangan itong iayos. 60 milyon iyan, anak. Hindi mo mabibili ang buong bahay na ito kahit ng isang katlo nito. Ngunit sino ang mag-aayos?
Kung may makaalam na peke ito, patay na tayo. Sabay silang nanahimik. Naisip nila ang isang tao, ang tanging tao na may gintong mga kamay na kaya gawing obra ang basag na putik. Kailangan si Chi. Maliwanag at matatag ang boses ni Aling Nena. Ngunit kakaitaboy natin. Sa kanya pipirmahan pa niya ng diborsyo. Babalik pa ba siya? Natawa ng mapanlaob si Aling Nena. Ikaw ang magpapalambot sa kanya. Madaling madaig siya ng emosyon. Magdala ka ng bulaklak, magpakita ng pagsisisi. Sabihin mo na bumabalik ka siya ay magsasaya at papayag. Kapag kumita na tayo ng pera, itapon na natin siya muli. Nakaupo ako sa harap ng monitor, nakinig sa buong plano nila. Ngumiti ako ng mapait. Tulad ng sinabi ni Mang Cesar, ang kasakiman ang gagabay sa kanila papasok sa bitag. 3 araw pagkatapos ng pagbisita ni Mang Ben, naghanap si Rodel sa aking inuupahang kwarto. Dala niya ang isang lagang bulaklak na namumutla at isang mukha ng pagsisisi na kainis-anis. Binuksan ko ang pinto, tumingin sa kanya ng may gulat at takot. Eksakto ang papel ng isang babaeng binaliwala ngunit nananatiling nagmamahal. Rodel, bakit ka nandito? Lumuhod si Rodel sa harap ng aking pintuan, hinawakan ang aking kamay. Chi, mali ako, napakasama ko. Ilang buwan na walang ikaw. Parang patay na akong buhay. Nagsisi na rin si nanay. Sinabi niyang sunduin kita. Hinawi ko ang kamay ko, luha ang nasa gilid ng mata. Pinabagsak mo ako, pinatay mo ang ating anak. Paano ka pa makakamukha? Alam ko na hindi ko maaaring humingi ng kapatawaran. Ngunit Chi, malapit nang mamatay ang aming tahanan kung wala kang tulong. Paano ka makakarating na makita akong nasa bilangguan? Nagsimula siyang magreklamo, gumawa ng mga kwentong malungkot para tamaan ang aking pagmamahal. Nanatiling tahimik ako ng matagal, parang nagpapasya. Sa wakas, bahagya akong tumango. Uuwi ako, hindi dahil sayo, kundi dahil gusto kong maibalik ang aking dangal. Ayaw ko na sabihin ng mga tao na itinakwil ako ng tahanan ng aking asawa. Nagalak ng labis si Rodel, nagdala sa akin pabalik sa bahay sa Quiapo. Nang makapasok ako sa lumang tahanan, ang lamig ay nandoon pa rin. Tinanggap ako ni Aling Nena ng isang pakipot ng ngiti. Ipinaalis niya ang katulong para linisin ang dati kong workshop para sa akin. Walang humihingi ng paumanhin tungkol sa miscarriage, walang nagtatanong ng kalusugan, interesado lang sila sa aking mga kamay. Nang gabi ring iyon, dinala ni Rodel ang mga piraso ng biyol na asul na bulaklak sa workshop. Ayusin mo ba ito? 60 milyon ito. Hawak-hawak ko ang mga putik, sinulyapan sa ilalim ng ilaw. Masyadong nasira ito. Mahirap. Subok mo 60 milyon ang stake. Kailangan ko ng 1 buwan. At sa loob ng 1 buwang iyon walang sinumang makakagambala sa akin sa workshop. Okay. Kahit ano gusto mo. Nagsara ang pintuan ng workshop. Nagsimula ang pinakadramatikong eksena ng aking buhay. Hindi ko lang basta binibigyan ng bagong buhay ang baso, gumagawa ako ng isang bomba. Gumamit ako ng espesyal na pandikit na may halong pulbos ng ginto para i-glue ang mga piraso. Ang kintsugi technique na ito ay magdadagdag ng artistic na halaga mula sa labas. Ngunit sa glaze na panlabas, nagsimula akong maghanda ng lason. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na bote ng glass, naglalaman ng malinaw na solusyon. Ang organic acid na aking gawa. Hinalo ko ito sa makintab na glaze maingat na binibigyan ng pahid ang buong ibabaw ng baso. Bawat pahid ay isang sumpa na ibinibigay ko sa kanila. Ang pahid na ito ay para sa aking sanggol na hindi pa nakasilang. Ang pahid na ito ay para sa suntok at sa pagbagsak sa hagdan. Ang pahid na ito ay para sa divorce papers sa malamig na ospital. Nagtrabaho ako ng walang pagod, nakakalimot kumain at matulog. Si Aling Nena ay paminsan-minsan ay sumilip sa puwang ng pinto nang makita akong nakatutok sa trabaho, nasiyahan siya. Nagdala siya ng pagkain, matamis ang boses. Sige Hachi, pagkatapos nito bibigyan kita ng pera para sa spa. Tinanggap ko ang kanin, yumuko ang ulo at bulong na nagpasalamat, ngunit sa puso ay umaapaw ang paghamak. Pinalaban niya ang manok para patayin, ngunit hindi niya alam na ang manok na ito ay matagal nang humasa ng kanyang sariling sandata.
28 araw pagkatapos, tapos na ang baso. Maganda ito nang napakalayo ang malalim na asul na glaze ay tulad ng karagatan, makintab at walang depekto. Walang nakakita ng mga ultramaliit na bitak na tahimik na nag-aaral sa ilalim ng glaze. Tinawag ko si Rodel, namutla ang mga mata niya sa kasiyahan. Diyos ko, obra maestra, ika ay talagang santo para sa akin. Ibinukan niya ang kanyang mga braso para yakap ako, ngunit umatras ako. Huwag hawakan, pagod na ako. Oo, sige, pahinga ka. Tatawagin ko ang buyer. Tinitigan ko ang likod niya habang masayang-masaya niyang dinadala ang baso pataas. Tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng palabas ngayon ay panahon na para higpitan ang bitag. Bahagi 8, ang pagpirma ng kontrata. Ang araw ng pagpirma ay naganap sa sala ng Villanueva. Dumating si Mang Ben kasama ang isang abogado at 2 bodyguard. Naka-formal ang mag-ina Villanueva. Nakaupo ng may galang. Ang biyol na asul na bulaklak ay nakalagay sa isang glass case sa gitna ng mesa, nagliliwanag ng maringal sa ilalim ng ilaw. Nagsuot si Mang Ben ng puting gloves, maingat na sinuri ang baso gamit ang espesyal na magnifying glass. Nagsimulang kumabog ang puso ni Rodel, pawis ang noo. Ako ay nakatayo sa sulok ng kwarto. Ang mga kamay ay nakasalikop, may kinukunan kunwari ang worried na hitsura. Pagkatapos ng 15 minutong masusing pagsusuri, tinanggal ni Mang Ben ang magnifying glass at tumango. Maganda ang produkto, natural ang mga bitak ng glaze, maanda ang clay, pinong disenyo. Masasaya ang aming boss. Huminga si Rodel ng maluwag. Ngumiti si Aling Nena. Nang bukas, ipinakita ang kanyang mga porselana ng ngipin. Sinabi ko na ang mga antik ng aming tahanan ay pinakamainam sa Maynila. Inilabas ng abogado ang makapal na kontrata. Ang halaga ay 60 milyong piso deposito ng 20 milyon agad pagkatapos ng pagpirma. Ang natitira ay babayaran sa petsa ng pagpapadala sa Disyembre 30.1. Kinakinang na ang baso sa harap ni Rodel, ibig niyang pumirma agad. Ngunit biglang itinaas ng abogado ang kanyang kamay. Sandali, mayroon kaming importanteng karagdagang tuntunin. Pakibasa ang klausa numero 8. Nagbasa si Rodel ng malakas. Para matiyak ang integridad at halaga ng produkto, ang nagbebenta ay dapat magbigay ng patuloy na pagbabantay sa lugar ng pag-iingat ng produkto mula sa oras ng pagpirma hanggang sa oras ng pagpapadala, at dapat mapanatili ang tamang restoration staff tulad ng inilarawan sa nagbebenta. Ang pagbabago ng staff, pagkaantala ng pagbabantay o hindi pagpresentar ng designated na bantay sa nabanggit na panahon ay ituturing na paglabag sa kontrata. Sa ganoong kaso, dapat ibalik ng nagbebenta ang buong deposito at magbayad ng doble ng halaga ng deposito bilang multa. Tumingin patas si Rodel, nalilito. Bakit ito kapag nandito naman ang asawa ko, saan siya makalalayo? Seryoso ang boses ni Mang Ben. Ito ay kinakailangan. Alam namin na si Chi ay ang pinakamahusay na restoration specialist. Tanging siya lang ang nakakaunawa sa kondisyon ng baso. Wala kaming tiwala sa iba. Kung ayaw ninyo sa kondisyong ito, maaari naming kanselahin ang transaksyon. Nagmadali si Aling Nena. Pumayag. Pumayag kami sa lahat. Ang Chi ay anak na manugang saan pa siya pupunta. Tinulak niya ang braso ni Rodel. Tumango rin si Rodel ng mabilis. Oo, pipirmahan ko. Ang asawa ko ay susunod sa akin. Binaliwala niya ako, ang mata niya ay nag-uutos. Lumakad ako palapit, yumuko ang ulo. Opo, susundin ko ang kagustuhan ng nanay at ni Rodel. Pumirma si Rodel ng bilis-bilisan sa kontrata. Pumirma rin si Aling Nena bilang saksi. Sa wakas, hawak ko ang ballpen, sa sandaling ang dulo ay humipo sa papel, naramdaman ko na parang pumipirma ako sa death warrant ng kanilang kasakiman. Natapos ang kontrata. Tumunog ang telepono, 20 milyon ay nasa account na ni Aling Nena. Niyakap niya ang kanyang telepono. Humalik sa screen. Pilit na kinumot ang kamay ni Rodel, ni Mang Ben, ngumingiti ng walang humpay. Nalimutan nilang ang klausa numero 8 ay ang eksaktong handcuff na nagtatali sa kanilang mga kamay.
Naniniwala silang si Chi ay isang matapat na manugang, isang nagmamahal na asawa, isang taong umaasa sa kanila. Hindi nila alam na naghihintay na lang ako ng tamang araw para bitakin ang bitag na ito. Nang lumabas na si Mang Ben, nanlihim na kinindatan niya ako ng isang mata. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti na bihirang lumabas sa nakaraang ilang araw. Bahagi siyam, ang pangyayari sa araw ng patay, Nobyembre 1, ang presensya ng kamatayan sa paaralan ng Villanueva. Ang pista ng undas panahon ng panalangin, ngunit sa bahay na ito, may ibang uri ng bagay ang nagpapakita. Naglaluto ako sa kusina nang marinig ang doorbell. Ang katulong na matanda ay tumakbo para buksan, saka nagmadaling bumalik. May bahay, may isang babae na buntis na naghahanap kay Rodel. Nalulula ako. Umakyat ako sa sala, si Myra ay nakatayo roon. Nakasuot ng matampok na, thus ng buntis, naglalantad ng malaking tiyan, makapal ang makeup, amoy ng pabango, ay mas malakas kaysa sa insensong nasusunog sa altar. Nakatayo si Rodel, nagulat ngunit hindi mapagpalang masaya nang makita ang tiyan ng babae. Tita, kumusta po? Ngumiti si Myra kay Aling Nena. Ako si Myra, kasintahan ni Rodel. Dinalhan ko ang tita ng apo. Tumingin si Aling Nena sa tiyan ni Myra, nagliwanag ang mga mata. Matagal niyang pinag-iisipan ang isang lalaking magiging tagapagmana, isang manugang na hindi makanganak, tulad ko na nagsabi siya ay walang kwenta. Hayop naman, mahal na bisita. Pasok, pasok. Inakay ni Aling Nena si Myra sa upuan. Ang espasyong iyon ay hindi ko kailanman pinayagang umupo. Nakatayo akong walang kibo sa sala, hawak pa rin ang sandok ng sabaw. Saka narinig ang malalim na pagkabigo. Tumingnan ako ni Aling Nena, ang ngiti ay nawala agad na palitan ng malamig at walang awang hitsura. Ikaw, para saan ka nakatayo riyan? Ito ang ina ng apo ng aming pamilya. Ngunit kasalukuyang asawa pa rin niya ako. Asawa? Sumigaw si Rodel. Pinirmahan mo na ang divorce papers, hindi ko palang isinumite sa korte, ngayon nagbibigay ng pagpapala ang aming tahanan. Marunong kang kumilos, umalis ka na. Tumingan ko si Rodel. Pagkatapos, si Aling Nena. Inay, Rodel ngayon ay undas. Sineseryoso ba ninyong itaboy ako ngayon? Paano naman ang klausa numero 8 ng kontrata? Natawa ng mapangalaw si Aling Nena. Ang kontrata ay nagsasabing kailangan ang iyong lagda sa araw ng pagpapadala, Disyembre 31. May isang linggo pa iyan. Umalis ka, nababalik ka sa ika-30, isa lang na lagda, at tapos na. Bibigyan pa kita ng ilang 10,000 piso na bayad sa iyong gawain. Nakakauwi ka naman, lagi ka namang nagbabalik. Pinigil ni Myra ang sarili na huwag ngumisi ng bukas, ngunit narinig ko rin ang kanyang tinig. Ate, sana umalis ka, na para mabigyan ng espasyo ang aming pamilya. Nakakaapekto ito sa kalusugan ko at sa aking bata. Lumapit si Rodel sa akin, binunot ang sandok mula sa aking kamay at itinapon sa sahig. Narinig mo? Umalis ka na, huwag mo akong pilitin na gumamit ng marahas na paraan. Naniniwala silang si Chi ang mahina, ang nahuhumaling. Ang matakaw ay babalik pa rin kung kailangan sila ng pera. Naniniwala silang isang tayo lang at dadalhin ko ang sarili ko. Masyadong nagmamalaki sila. Tiningnan ko ang mukha ng bawat isa sa kanila. Walang luha. Ang luha ko ay natuyo na noong gabing iyon sa ospital. Sige, aalis na ako. Ngunit tatandaan ninyo ang araw na ito dahil kayo ang nagpagpagpaalis sa akin. Umakyat ako at kinuha ang ilang damit na isinaksak sa lumang maleta. Hindi ko kinuha ang anumang mahalaga, ang tanging dinala ko ay ang ultrasound picture ng aking sanggol na nawala. Nang bababa akong may maleta, ang buong pamilya ay nagsasama sa hapunan, nagtatawa, masaya. Pinagsilbihan ni Rodel ng pagkain si Myra. Pinagmasmahal ni Aling Nena ang malaking tiyan. Walang lumingon sa akin kahit isa. Lumabas ako. Marahas na umuulan pa rin, ang hangin ay pumukpok sa aking mukha. Ngunit hindi ako naramdaman ng lamig. Apoy ang loob ng aking dibdib. Iniuwi ko ang espiritu ng pamilya Villanueva sa kanilang tahanan, ngunit hindi nila ito alam. Ako ay aalis para ihanda ang huling suntok. Ang taxi ay naghihintay. Lumingon ako sa bahay sa Quiapo sa huli. Nagsara ang pintuan sa likod ko, pinutol ang lahat ng ugnayan,
lahat ng pagmamahal. Paalam. Hanggang sa araw ng inyong pagbabagsak, bulong ko sa hangin saka sumakay sa kotse, sumugal sa puting ulan ng Maynila. Ang klausa numero 8 ay opisyal ng nilabag. Bahagi 10. Ang paghihiganti. Disyembre 29. Ang espiritu ng bagong taon ay pumapasok na sa lahat ng kanto ng Quiapo. Malakas ang traffic, mga pamilya na nagdadala ng mga dekorasyon, mga bata na masayang tumatakbo. Sa harap ng Villanueva Antique Shop, isang kapwa nagtitipon ng mausisa. Ang balita ng foreclosure at kaso ng pamilya Villanueva ay mabilis na kumalat sa mga nagpapahiram ng may mataas na interes. 3 malaking sasakyan ang nakahadlang sa harap ng tindahan. Isang grupo ng mga lalaki na puno ng tattoo at hawak ang mga pamalo ay nagsugod pasok. Si Aling Nena, si Rodel, lumabas. Kailangan ka namin. Ang pinuno na may piling ng peklat sa noo ay sumigaw. Sa loob, nag-ikot na itago sa likod ng counter ang mag-ina na bababa ang metal na pinto, ngunit madali itong binuksan ng mga goons. Mga Ginoo, manahimik, mag-usap tayo, mayroon akong babayaran. Nanginginig si Rodel habang lumalabas. Usap-usapan ang patungkol sa ating sariling negosyo. Narinig naming halos bangkarota na ang inyong bahay, ang bangko ay binlock na ang lahat, kailangan na namin ng aming pera ngayon. Siga, gubahin mo ang lahat. Nagbigay utos ang puno, ang mga kasama niya ay nagwasiwas ng pamalo at nagtilapon ng ingay ng pagbasag. Ang mga baso at plato na nakalagay sa istante ay nag-iyak-iyak, nagkasalpukan. Umiyak ng malaud si Aling Nena. Huwag basagin ang antik kayamanan iyon. Kayamanan? Kung wala kang pera, kukuhanin ko ang gamit mo para kabayaran. Isang lalaki ang nagbuhat ng malawak na orasan mula sa dingding at itinapon sa sahig. Si Myra ay nakatago sa ikalawang palapag, nakatingin sa pamamagitan ng puwang ng bintana, at nang makita ang eksena, nag-upo-upo siya. Nagtipon ang lahat ng alahas at cash na nakatago sa sariling kahon at tumakas sa likurang pintuan. Sa oras ng kagipitan, ang pag-unlad na lang ang mahalaga. Tumakas ng maaga ay mas matalino. Nang nagsimulang pumasok ang mga goons sa stockroom sa likod, tumunog ang siren ng pulis. Mga pulis ng barangay at force protection ay dumating. Hinto lahat ay tumayo. Nang makita ang berdeng uniforme, kumalat ang mga goons, naglagay ng pamalo, nagkunwaring mga taong nagdadaan. Matigas na ginawa ng pulis ang lahat ng ito para makontrol at mailistahan ang insidente. Nang bumalik ang katahimikan, ang bahay sa Quiapo ay parang isang lugar na nagkaroon ng digmaan. Naupo si Aling Nena sa gitna ng durug, gulong-gulo ang buhok, umiyak ng walang luha. Naupo si Rodel na nakayuko ang ulo sa 2 kamay, ganap na desperado. Nawawala na lahat, nanay. Ang utang nating goon 20 milyon ang principal. Ang kaso ni Mang Ben, 60 milyon ang itinuturing. Saan tayo makakakita ng daan? Mayroon palang paraan, kailangan ang pagpapadala ng baso. Kailangan ang lagda ni Chi. Tumingnan si Rodel at isang huling pag-asa ang kumislap sa kanilang mga mata. Ngunit nagtago siya, hindi sumasagot ng telepono. Hanapin natin siya. Gamitin ang detective, magpatrack ng cellphone, kahit anong paraan, kahit pa kailangang lumuhod ko sa kanya. Buong gabi ng Disyembre 29, habang nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang sarili ang mga tao sa paparating na bagong taon, ang pamilya Villanueva ay nalunod sa dilim at takot. Pumunta si Rodel at si Aling Nena sa lahat ng kilala nila para mahanap ang aking lokasyon. Sa madaling araw ng Disyembre 31, detective na in-hire ni Rodel sa napakalaking halaga ay nagbigay ng balita na hanap na nasa Baclaran Church siya. Tumingan ang mag-ina, isang huling pag-asa ang kumikislap. Nagmadali silang lumabas, hindi alam na ang Baclaran Church ang lugar na aking pinili para hintayin sila. Bahagi 11. Ang huling pagharap. Disyembre 21, umaga. Ang Baclaran Church ay tawid at mapayapa ng labis. Ang ambon ng madaling araw ay lumulutang sa ibabaw ng Maynila Bay, lumilikha ng isang magunaw at napakaganda na tanawin. Nakatayo ako sa ilalim ng matandang puno ng akasya. Ang mga butil ng rosaryo ay nasa mga kamay ko
ang mga mata ay nakatingin sa malayo sa karagatan. Tunog ng mabilis na hakbang ang pumutok ng katahimikan. Si Rodel at si Aling Nena ay lumanda sila tulad ng mga taong 10 taon nang tumanda sa loob ng isang gabi. Si Aling Nena ay wala na ang kanyang itsura ng eleganteng matanda, ang damit niya ay puno ng mantsa, mukha ay payat at puno ng linya ng pag-aalala. Si Rodel ay may tagurang balbas, mga mata ay nakakulob sa kayumangging bilog tulad ng isang panda. Nang makita ako, nagpatakbo si Aling Nena patungo sa akin, ngunit hindi para sumugod sa akin. Lumuhod siya ng biglaan sa aking harap. "Chi, inaawit ka ng matanda, iligtas mo ang aming pamilya." Umatras ako ng isang hakbang, tiningnan siya ng malamig. "Nagkamali ka ng tao, Aling Nena. Hiwalay na tayo, pinaalis mo rin ako sa trabaho. Wala na akong kinalaman sa inyong pamilya. Alam ko na mali ako. Isa akong aso. Maaari kang sumuntok, murahin kahit ano ang gagawin mo. Okay lang." Ngunit ang mga goons ay nagbabanta na patayin si Rodel. Ang kumpanya ni Mang Ben ay nagtatanong ng pag-uli ng 60 milyon. Kung hindi ka pupirma, mawawala lahat ng amin. Patuloy siyang yumuyuko, ang noo niya ay tumatampal sa malamig na bato, isang paulit-ulit na ingay. Lumuhod din si Rodel sa tabi ng kanyang ina, hawak ang aking damit, luha at uhog ang nangagos. "Chi, humingi ako sa iyo. Alam ko na napakasama ko. Ngunit sa lahat ng taon ng ating pagsasama, iligtas mo ako ngayon." Si Myra ay tumakas na at inuwit ang lahat ng pera. "Ikaw na lang ang natitira sa akin." Tiningnan ko ang 2 taong naglulumuhod sa harap ko. Wala akong awa na dama. Pagsuway lamang. Ang pagpunta ni Myra ay mahaba ko nang inaasahan. Ang ganitong uri ng babae ay lumalabas kapag malapit ang pera at nangangalap kapag may panganib. "Makakabawi?" Natawa akong mapait. "Ano ang ibabalik ninyo sa akin? Mabubuhay ba ang aking sanggol? Ibibigay ng nanay ang bahay na Quiapo ay ilipat sa iyong pangalan. Pirmahan mo lang ang delivery certificate, makakahingi tayo ng 40 milyon para sa utang at ibibigay niya sa iyo ang buong karapatan sa bahay." Itinaas ko ang kilay. Ito ang sandali na inaabangan ko. Ang bahay sa Quiapo ay hindi lang isang mahahalagang asset, ito ang pinanatagan ng pawis at luha ko sa loob ng maraming taon at ang lugar na nagmasid sa krimen nila laban sa akin. Gusto kong ibalik ito para itaboy sila tulad ng ginawa nila sa akin. Totoo ba iyan? Totoo, dalawang papeles ang dala ko ngayon. Pumunta tayo sa notaryo pagkatapos ng paglipat ng titulo, pipirmahan mo ang delivery certificate. Inilabas ni Aling Nena ang isang lumang titulo ng lupa mula sa kanyang dibdib, nanginginig ang mga kamay habang iniabot sa akin. Pinag-isip-isip niya, mawalan ng bahay ngunit makuha ang 40 milyon, pwede pa ring mabuhay, pwede pa ring muling magtatag. Ngunit kung wala ang aking lagda, mawalan ng bahay, maabutan ng multa, mawalan ng 20 milyong deposito na kalahati ay nagastos na at posibleng maabot ng mga goons si Rodel. Tiningnan ko ang titulo ng lupa, saka ang mga mata ni Aling Nena. Okay, pumayag ako. Ngunit isang kondisyon, bago ko pirmahan ang delivery certificate, ang bahay ay dapat nakalipat na sa aking pangalan. Pumayag, maglakad tayo sa notaryo ngayon, mag-aapuhap pa ng bukas ngayon pa lang. Lumipas si Rodel nang masayang sumigaw. Lumakad ako. Ang sulok ng bibig ko ay nagbigay ng isang malupit na ngiti. Naniniwala silang nagpapalit sila ng bahay para sa 40 milyon. Hindi nila alam na pinapalit nila ang bahay para sa isang walang kwentang papel at ganap na pagbagsak. Bahagi 12. Sa notaryo. Ang pribadong opisina ng notaryo ay tahimik ng hapon ng Disyembre 31. Isinumite ng bilis-bilisan si Aling Nena ang lahat ng papeles, mataas na bayad ng serbisyo at naaksyon ito agad. Si Mang Ben at ang kanyang abogado ay naroroon na rin ayon sa aking kahilingan. Ang biyol na asul na bulaklak ay maingat na dala ni Rodel sa isang espesyal na kahon at inilagay ng marangya sa mesa. Ang proseso ng paglipat ng ari-arian ng bahay sa Quiapo mula kay Aling Nena patungo sa akin ay mabilis na natapos. Ang bahay na iyon ay nakalagay sa pangalan ni Aling Nena, kaya pumirma siya, nagpahid ng fingerprint sa kontrata at ang mga luha niya ay bumagsak, ngunit ang takot sa mga goons
ay mas malakas kaysa sa pagnanasa ng bahay. Ang notaryo ay tinatakan ng papeles. Sa sandaling iyon, ang bahay ay opisyal na akin. Kinuha ko ang folder, maingat na inilagay sa bag. Ang damdamin ng hawak, ang kapalaran ng kaaway, ay mabigat ngunit puno ng kasiyahan. Tapos na, di ba? Ngayon, pirmahan mo na ang delivery certificate. Dinalian, si Aling Nena nagtatanaw sa relo. 11:30. Iniabot ni Mang Ben ang delivery form at appraisal report sa akin. Invitation para sa iyo, ginang suriin ang huling kalagayan ng produkto at kumpirmahin. Lumakad ako sa tabi ng baso. Nagsuot si Rodel ng puting gloves. Maingat na kinuha ang baso mula sa kahon. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw ng opisina, ang baso ay nagliliwanag ng kahanga-hangang maringal. Ang malalim na asul na glaze ay humihigop sa paningin. Nagsuot ako ng aking sariling puting gloves. Maingat na hinawakan ang baso. Naramdaman ko ang ilalim ng kahanga-hangang pagkakagawa, ngunit naramdaman ko rin ang ilalim ng perpeksyon na iyon, ang mga chemical bonds na dahan-dahang nag-aalis. Ang panahon ng higit sa 1 buwan ay halos lumagpas na. Kumusta, Chi? Okay pa ba? Mainit na nagtatanong si Rodel, pawis sa noo. Sa hitsura, hindi pa nababago. Maikling sagot ko, huwag ka nang magpaliban, pirmahan mo na. Nagmadali si Aling Nena, pumintig ang relo sa dingding. 11:30. Kinuha ko ang ballpen, ang buong kwarto ay nagantay ng huminga. Si Rodel at si Aling Nena ay nakatuon sa dulo ng ballpen tulad ng pagtingin sa isang balsang nagliligtas buhay. Si Mang Ben ay kalmado sa mukha, ngunit ang mga mata niya ay nagliliwanag sa inaabangan. Inilapag ko ang dulo ng ballpen sa seksyon ng opinyon ng espesyalista. Pinirmahan ko ang aking pangalan, Ligaya Chi Reyes. Si Rodel ay huminga nang maluwag ibig ng abutin ang form para ibigay kay Mang Ben. Ngunit itinigil ko ang kamay niya. Sandali, kailangang kumpleto ang komentaryo ng espesyalista ayon sa propesyonal na protokol. Saka maingat na sumulat ng karagdagang linya sa ilalim ng aking pirma, malalaking titik, malinaw at matibay. Kumpirmasyon. Ang produktong ito ay isang replikasyon, hindi tunay na antik. Ginawa sa taong 2021. Isinara ko ang takip ng ballpen. Ang tunog ay malinaw at klaro sa nanahimik na espasyo. Itinulak ko ang form patungo kay Mang Ben. Tapos na po. Maaari na kayong mag-inspect. Si Rodel at si Aling Nena ay nanahimik, hindi pa nila nabasa ang aking sinulat, inisip na tapos na ang lahat. Nagngiti ng malawak si Rodel. Nakita nyo? Nakasign na. Ibigay na ninyo ang 40 milyon. Binasa ni Mang Ben nang malakas ang aking sulat, ang boses niya ay malakas at malinaw tulad ng maton ng hukom. Kumpirmasyon, replikasyon ito, hindi tunay na antik. Ang ngiti sa labi ni Rodel ay nawala agad, lumiko ng kaawa-awa. Natumba si Aling Nena, nagbukas ang bibig, ngunit walang lumabas. Ano iyon? Nautal si Rodel. Ang sinulat mo ano? Sinulat ko ang katotohanan. Tinanggal ko ang aking puting gloves, tumingin ng diretso kay Rodel. Ito ang baso na ginawa ko, 3 taon na ang nakalipas. Nakalimutan mo na. Pinilit mo akong kumpirmahin ang kalagayan nito. Kumpirmahin ko nga ayon sa katotohanan. Ako ay isang espesyalista, hindi ako maaaring magsinungaling. Pinatay mo ako. Sumigaw si Aling Nena, nagmadaling sumugod sa akin, ngunit nahadlangan ng 2 bodyguard ni Mang Ben. Dayaya, ibigay sa akin ang bahay ko, ibalik mo. Matatag ang boses ni Mang Ben. Bawasan ang ingay. Ang pagbebenta ng peking antik sa ganitong halaga, kung tatawagan ko ngayon ang pulis, ang Disyembre 31 mo ay matapos sa detention. Ang mga salita ni Mang Ben ay parang isang timba ng malamig na tubig. Tumigil sa pag-iyak si Aling Nena, nanginig ang katawan. Aming mga Ginoo, nagkamali kami. Pakiusap, ibabalik namin ang deposito. Ibabalik? Natawa ng mapait si Mang Ben. Kalahati ng 20 milyon ay nagastos na ninyo. Ang bahay inihatid na ninyo sa Ginang Chi. Wala na kayong matitira. Iniutos ni Mang Ben sa abogado na ilista ang lahat ng natirang ari-arian ng Villanueva para sa foreclosure, ang buong antique shop at trademark. Hindi iyon ang aming huling kabuhayan.
Kung kukuhanin ninyo iyon, paano kami mabubuhay? Iyon ang inyong problema. Sagot ni Mang Ben nang walang awang marinig. Pagkatapos, ang susi ibigay na. Nang alog si Rodel habang inilalabas ang susi ng antique shop mula sa bulsa. Ibig niyang hindi ibigay, ngunit ang tingin ng mga bodyguard ay hindi nag-iiwan ng pagpipilian. Itinapon niya ang susi sa mesa, ang ingay ng metal sa salamin ay mariing tumunog tulad ng dumarating na pagputok ng lahat ng mga pag-asa. Sa sandaling iyon, isang malinaw na crack ang tumunog mula sa baso na nakalagay sa mesa. Lahat ng mata ay napunta sa baso. Sa perpektong asul na glaze, isang maliit na bitak ang lumabas mula sa leeg at mabilis itong lumaganap pababa tulad ng kidlat. Crack, crack, crack. Tumunog ang magkakaabay na mahinang ingay. Sa ilalim ng epekto ng pag-iinit at ang nasising acid, ang glaze ay nagsimulang sariling sirain ang sarili. Ang mga puting bitak ay lumabas ng masinsinan, ginawang sining ng pagwasak ang baso mula sa isang henyo. Tumingin si Aling Nena sa larawang iyon, nagbukas ang mga mata ng malaki sa pagkamangha. Hindi niya mapaniwalaang ang baso ng itinuturing niyang bituin ng 60 milyon ay nagkakadurog-durog sa kanyang harapan. Nasira talaga. Ulit-ulit niyang binubulong. Tinitigan ko ang baso, ang puso ko ay kalmado na kakaibang klase. Iyon ang aking obra at ang aking kasangkapan ng parusa. Natupad na nito ang misyon nito. Nakita ninyo? Nagsalita ako, ang boses ko ay dalisay. Ang pekeng antique ay palaging peke. Tulad ng magandang kabanata ng pamilya Villanueva, sa loob ay puro bulok at panlilinlang. Ngayon ang glaze ay nasira na. Kinuha ko ang folder ng titulo ng bahay, yumuko kay Mang Ben at lumakad patungo sa labasan. Chi, huwag kang umalis. Sumigaw si Rodel sa aking likod. Kinuha mo ang aming bahay, itinataboy mo kami sa labas. Ika ay isang masamang babae. Tumigil ako, ngunit hindi lumingon. Masamang babae? Kumpara sa pagtulak mo sa akin, pagpatay sa aking sanggol, at pagpress sa akin ng divorce papers habang nakaratay sa ospital, ang ginawa ko ngayon ay mas maawain pa. Kinukuha ko lang ang akin. Ang bahay na iyon ay pawis at luha ko sa maraming taon ng restoration at kabayaran para sa buhay ng aking sanggol. Lumabas ako sa pintuan. Sa labas, umuulan na rin, ngunit nararamdaman ko ang puso ko na lumaan. Sa aking likod, ang hiyaw ng pagpaparang ni Aling Nena at ang walang silbing pananakot ni Rodel ay unti-unting naging mahinang ingay pagkatapos ng saradong bintanang salamin. Sila ay walang bahay, walang pera, may malaking utang at ang banta ng mga goons sa kanila. Ang pagbagsak ng pamilya Villanueva ay ganap na walang natira. Bahagi 13. Ang pagbabalik sa bahay. Pagkatapos ng notaryo, hindi ako umuwi agad. Sumasakay ako ng taxi para makalikha ng isang bilog sa Rizal Park. Kailangan ko ng oras para maging normal muli ang tibok ng puso ko. Sa isip ko ngayon, ang larawan ni Lolo Victorino, tatay ng ama ni Rodel, lolo ni Rodel, ang tanging miyembro ng pamilyang Villanueva na trato ako bilang tunay na pamilya. Si Lolo Victorino ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas eksakto noong natapos ko ang mapanganib na baso. Naaalala ko ang isang malamig na hapon ng tag-ulan, tinawag niya ako sa kanyang study room na puno ng amoy ng mga lumang libro at insenso. Umupo siya sa upuang ratan, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang lumang notebook na may kalawang na takip. Chi, lumapit ka rito. Umupo ako sa maliit na bangkito sa kanyang paanan. Tiningnan niya ako, maulap ang mga mata dahil sa katandaan, ngunit nagniningning pa rin ang talino at pagmamalasakit. Dumating ka bilang manugang ng aming tahanan, marami kang tiniis. Alam ko na ang lolo mo. Ang aking pagmamalasakit lamang ay kapag nawala na ako, walang matitigil para sa iyo. Hinawakan ko ang kanyang payat na kamay, luha ang pumigil sa aking paningin. Lolo, huwag magsalita ng ganyan, matagal ka pa. Umiling si Lolo Victorino, ngumiting mahinahon. Ang matanda ay parang ilaw sa harap ng hangin, hindi alam kung kailan mamamatay. Mayroon akong ibibigay sa iyo. Inilapag niya sa aking mga kamay ang notebook. Ang notebook ay mabigat, parang naglalaman ng kaluluwa ng pamilya. Ito ang lihim na formula ng glaze ng pamilya Villanueva,
ipinagod ko ang isang buhay para maipon ito. Hindi ko ito ibinigay sa anak ko dahil maaga siyang namatay. Hindi rin sa aling Nena at kay Rodel, ang kanilang puso ay hindi payapa, magdudulot lang ito ng kasamaan. Ibinibigay ko sa iyo dahil ikaw ay may magagawang mga kamay at malinis na puso. Ngunit tandaan ang aking sinabi. Ang gawa ay nagdadaang bitak dahil sa apoy, ang tao ay nagdadaang bitak dahil sa pag-ibig. Sa trabahong ito, ang bitak na glaze ay maganda dahil sa pagtatagis ng clay at glaze, dahil sa hindi pantay na pag-iikot. Ang buhay ng tao ay ganoon din, sa pamamagitan ng sakit at pagtatagis ay lumalago ang tao, nagiging maganda. Binuksan ko ang unang pahina ng notebook, makintab na sulat kamay, na maingat na nagtatala ng proporsiyon ng lupa, ng glaze, ng temperatura ng apoy. At sa huling pahina, isang espesyal na formula na nakasulat sa pulang tinta, Delayed Self-Destruct Glaze. Lolo, ito ang huling aral. Lumalalim ang tinig ni Lolo Victorino. Kung darating ang araw na hindi mo na maatim ang kawalang katarungan sa bahay na ito, o kung makikita mong ginagamit ng mga taong sakim ang sining ng ating mga ninuno para gumawa ng masama, gamitin mo ito. Ito ay isang double-edged sword. Maaaring lumikha ng magandang hitsura na mapandaya sa buong mundo, ngunit maaari ring sariling sirain para protektahan ang katotohanan. Tandaan, basagin ang baso kapag kinakailangan para mahanap ang sariling daan. Noon ay hindi ko paganap na naintindihan ang kahulugan ng salita ng lolo. Ngunit pagkatapos ng gabi ng trahedya, pagkawala ng sanggol, naunawaan ko na. Nakita ni Lolo Victorino ang hinaharap ng kanyang mga kamag-anak at ibinigay sa akin ang sandata para sa sariling depensa. Ang biyol na asul na bulaklak ay hindi lang isang economic trap. Ito ay ang pagpapatupad ng huling kagustuhan ni Lolo Victorino. Ginamit ko ang kanyang lihim na formula para turuan ang kanyang mga pamilya ng aral tungkol sa kalikasan at kalikasan. Sinabi ng lolo, ang gawa ay nagdadaang bitak dahil sa apoy, ang tao ay nagdadaang bitak dahil sa pag-ibig. Nawasak ako dahil sa kanilang walang pagmamahal. Ngunit mula sa mga bitak na iyon, nahanap ko ang lakas para makatayo. Huminto ang taxi sa harap ng bahay sa Quiapo. Ang bahay ay tahimik. Saradong-sarado. Kinuha ko ang susi, bagong susi, na ipinagawa ko agad pagkatapos ng notaryo. Inilagay sa lock. Click. Nagbukas ang pintuan, amoy ng alikabok ang sumalpok sa ilong. Pumasok ako. Binuksan ang ilaw. Ang bahay ay walang laman, magulo, pagkatapos ng kaguluhang kahapon, ngunit akin ito. Sa altar, ang larawan ni Lolo Victorino ay nakatingin pa rin pababa, parang ngumingiti. Nagilaw ako ng isang insensong sungkod at isinuksok sa altar. Lolo, ginawa ko ang sinabi mo, binasag ko ang baso para mahanap ang sarili kong daan. Sana ikaw at ang aming malungkot na sanggol ay mapayapa. Ang usok ng insenso ay umikot pataas sa malinaw na espasyo. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, banayad at nagmumula sa loob. Ang lihim ng lolo ay natuklasan na at ang aking misyon sa nakaraan ay nakumpleto. Bahagi 14, ang bagong taon. Hating gabi ng Disyembre, 31, ang sagradong paglipas ng oras. Ang Maynila ay nabalot sa malabing ulan at lamig, ngunit ang sigasig ng pagdiriwang ng bagong taon ay kumalat sa lahat ng kanto. Sa loob ng bahay sa Quiapo, naglinis na ako ng gulong alikabok. Ang mga piraso ng basak ay naalis na, ang sahig ay bago at malinis. Inihanda ko ang isang simpleng handaan para sa Noche Buena, hindi magarbo, ngunit puno ng respeto. Isang inihaw na manok, isang plato ng puting kanin, isang mangkok ng sabaw ng gulay, at isang basket ng mga sariwang prutas. Sa isang maluwag na sulok, maingat kong inilagay ang isang mangkok ng kanin, isang itlog, at isang maliit na kandila. Iyon ay para sa aking sanggol. Anak, unang bagong taon sa iyong pagbabalik sa tahanan. Ngayon ang bahay na ito ay sa atin, na wala nang magpapaalis sa atin. Bulong ko habang ang luha ay tumatambad sa pisngi. Ngunit ngayon, ang mga luhang ito ay nagpapalaya, hindi na mapait at puno ng puot tulad ng dati. Sa labas, nagsimulang sumabog ang mga paputok mula sa direksyon ng luneta.
Mga kulay na apoy ay pumutok sa itim na langit na mulaklak sa mga luntiang butil ng liwanag. Nakatayo ako sa pintuan tumingin sa kalye. Sa agos ng mga masayang tao papunta sa selebrasyon, biglang naisip ko sina Rodel at si Aling Nena. Ilang oras bago, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang kakilala sa Quiapo. Nakita ang mag-ina sa ilalim ng isang tulay sa San Juan, nagtatago mula sa mga goons. Wala silang mapuntahang tirahan, wala ring magawang bisitahin dahil natatakot silang may naghihintay sa kanila. Kaya siguro naiisip ko ito. Si Aling Nena ang babae na dating masigla at makapangyarihan ngayon ay kailangang makipagtalo sa mga walang bahay para sa lugar na maalong. Si Rodel ang puno ng tahanan ngayon ay nararamdaman ang kalamig at pagkagutom ng Noche Buena ng walang mesa, walang tirahan, wala silang suman, walang lechon, walang bubong sa ulo. Mayroon lang sila ang takot at huling pagsisising kumakain sa kanilang puso. Hindi ako nagalak, ni hindi ako naawa. Ang puso ko ay kalmado tulad ng lawa sa taglagas. Ang karmasika ay patas sa lahat. Anumang hangin ang itanim ay siyang aaanihin. Ako ay nanonood lang habang ang bagyo ay lumilipas. Tumunog ang orasan, 12 beses ang bagong taon ay nagsimula. Nagpunan ako ng isang baso ng red wine, itinaas bilang toast para sa sarili. Maligayang bagong taon. Chi, maligayang bagong kalayaan. Inubos ko ang baso, ang mapait na inumin ay dahan-dahang naging matamis sa lalamunan. Isinalara ko ang pintuan, pinigil ang lamig at ingay sa labas. Sa mainit na tahanan na puno ng amoy ng insenso, niyakap ko ang aking sarili sa malambot na kumot at natulog ang pinakamahimbing na tulog sa loob ng buong taon. Isang tulog na walang bangungot, walang takot. Bukas, kapag sumikat ang araw, magiging isang ganap na bagong simula. Bahagi 15. Ang muling pagsilang. Ika-11 araw ng Enero ang unang buwan ng bagong taon. Gintong sikat ng araw na kumukuyog sa Maynila. Ang mga batang dahon ay nagsimulang lumabas na berde sa mga puno sa tabi ng kalsada. Ngayon ay ang opisyal na araw ng pagbubukas ng aking tindahan sa Quiapo, ang aking sariling tindahan ng gawa. Ang lumang karatulang Villanueva Antique Gallery ay tinanggal na noong Enero 6. Sa halip ay isang simpleng karatulang kahoy na may 3 magandang salitang sulat sa calligraphy. Gawa ni Chi. Hindi na pekeng antique, hindi na madilim na kapaligiran ng pandaraya. Ang aking tindahan ay nagtatanghal ng mga handmade ceramic pieces na maingat kong ginawa at inayos. Mga baso na may bitak na glaze, mga set ng tasa na payak ngunit elegante, mga figurine na may kaluluwa ng bansa. Maraming bisita ang dumating para magpagaling. Ilang kilalang collectors ng Mang Cesar ang dumating, nakinig sa aking sining at nagulat sa aking galing. Si Mang Cesar mismo ang pinakamaaga. Dala niya ang isang puting buke ng orchid, mahal at elegante. Binabati kita sa pagbubukas, Ginang Chi. Mang Cesar, salamat sa lahat. Tumingin siya sa paligid ng tindahan, tumango ng may kasiyahan. Maganda, may pinaghandaan, may kaluluwa. Sigurado akong magiging isang malaking brand ang gawa ni Chi. At mayroon akong regalo para sa iyo. Iniabot niya ang isang pulang envelope. Ito ay isang strategic partnership contract. Ang isang hotel chain na client ng aking kumpanya ay gustong mag-order ng buong set ng handmade ceramics para sa kanilang bagong branch. Pinakilala, nakita nila ang iyong samples at naakit agad. Hawak-hawak ko ang envelope, nanginig ang mga kamay ko sa kagalakan. Ito ang gintong pagkakataon para patunayan ang aking sarili. Mang Cesar, maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat, ito ay ang iyong kakayahan. Karapat-dapat kang sa ganitong pagkakataon. Sa gitna ng aming masayang pag-uusap, isang simpleng babaeng nasa parehong edad ko ang pumasok. Dahan-dahan ang kanyang lakad, tumingin sa akin. Ginang Chi ba kayo? Oo, ako nga. Narinig ko na napakagaling ninyong mag-restore ng ceramics. May napira akong alaala ng aking nanay. Pumunta na ako sa maraming lugar, lahat sila ay umiling. Makakatulong ba kayo? Inilabas niya ang isang lumang plato na sira sa maraming maliliit na piraso. Kinuha ko ito at maingat na sinuri sa ilalim ng ilaw. Maari itong ayusin, ate. Ngunit matagal ito at maraming trabaho. Kahit matagal, maghihintay ako.
basta mapanatili ang alaala ng aking nanay. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa, at doon nakita ko ang sarili ko noong nakaraan. Ang pagmamahal at pagpapahalaga sa alaala, ang tunay na halaga ng ceramics, hindi ang mga peking numero na bilyon-bilyon. Gagawin ko para maging mas maganda kaysa sa una nito. Agad akong nagsimulang trabaho. Ang ingay ng tawanan, ang malambing na tunog ng mga ceramic ang tahanan sa Quiapo ay muling nabuhay. Hindi na ito ang libingan ng aking kabataan, ito ay ang lupa kung saan ang aking mga pangarap ay magsisimulang tumubo. Nabuhay akong muli malakas at maliwanag tulad ng phoenix na bumabangon mula sa abo. Epilogo. Ang huling aral. Isang umaga ng katapusan ng Enero, tahimik ang langit ng Maynila, maliwanag ang sikat ng araw. Nakaupo ako sa tabi ng malaking bintanang salamin ng aking workshop, isang tasa ng mainit na barako sa kamay. Sa harap ko ay isang lumang plato na kakatapusin ko lang ng restoration. Ang plato na ito ay dati ay nasira, akala ng lahat ay dapat na itapon na. Ngunit ngayon, ang mga bitak ay maingat kong pinunan ng espesyal na lacquer na may halong gintong pulbos. Ang mga gintong linya ay tumatakbo ng pahaba-haba sa asul-berdeng glaze tulad ng mga kidlat sa langit o mga ilog na ginto sa ibabaw ng lupa. Hindi na makikita ang tanda ng pagkawasak, napalitan ito ng isang natatanging obra ng sining na puno ng pagmamalaki. Iyon ang pilosopiya ng kintsugi, huwag itago ang mga pasa, ngunit gawing pinakamaliwanag na bahagi ng obra, sapagkat dahil nasira na unawaan ang halaga ng pagiging buo. Sapagkat dahil nasaktan, kinakilala ang halaga ng kaligayahan. Tumunog ang cellphone mensahe mula kay Mang Cesar. Narinig ko lang mula sa mga kilala si Rodel ay hinuli ng pulis dahil sa gulo sa publiko at pagkasangkot sa droga. Si Aling Nena ay may bahagyang stroke. Ngayon ay nasa social welfare nursing home. Tapos na ang lahat, Chi. Binasa ko ang mensahe, walang alon sa puso ko. Ang kapalaran nila ay itinakda ng kanilang sariling pagpipilian. Wala na akong puot, wala na rin akong malasakit. Sila ay nabibilang sa nakaraan, isang nakaraan na maingat kong tiniklop at inilagak sa makalimutang drawer. Inilapag ko ang telepono, hinawakan ang mga gintong linya sa plato. Ang buhay ko rin ay tulad ng platong ito. Binasag nila ako, ginawa akong durog-durog, inisip nilang hindi na ako maaaring bumalik. Ngunit sa pinakamadilim na mga araw, nahanap ko ang sarili kong gintong pulbos. Iyon ay ang katatagan, ang pagpapahalaga sa sarili at ang talento na hindi maaaring kunin ng sinuman. Ginamit ko ang gintong iyon para ayusin ang aking buhay. Ang mga pasa sa puso ko ay naging mga gintong linya, paalala sa akin ng aking sariling halaga. Hindi na ako ang dati, ng mapagtiis at mahina na manugang. Ako si Chi, isang artisano, isang independenteng babae. Sa labas, ang Maynila ay masigla, isang pares ng maya ang bumaba sa bahagi ng aking bintana, masayang kumakanta. Ang tagsibol ay patuloy na dumadating at ang aking buhay ay pumapasok sa isang bagong tagsibol, maliwanag at puno ng pag-asa. Bahagya akong ngumiti, inangat ang tasa ng barako at inubos ang matamis na lasa ng kalayaan. Salamat sa mga pasa. Dahil sa pagkawasak ay natuklasan ko kung gaano ako kahalaga